Sa gitna ng madilim at tahimik na kagubatan ng barangay, Maligaya, may isang kakaibang nilalang na naninirahan. Siya ay si Kiko, isang binata na may katawang kalahati tao at kalahati eskorpayon. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng matigas na karapa, at ang kanyang buntot ay may nakamamatay na lason. Dahil sa kanyang kakaibang itsura, kinatakutan siya ng mga tao sa barangay. Hindi naman masama ang loob ni Kiko. Sa katunayan, siya ay isang mabait na nilalang. Gustong-gusto niyang tumulong sa mga tao, ngunit dahil sa takot, hindi nila siya nilapitan. Naging isang hermit siya, naninirahan sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan, at nag-iisa lamang. Isang araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa barangay. Maligaya, naging baha ang buong barangay, at maraming bahay ang nasira. Ang mga tao ay nagsisigawan sa takot, at hindi alam kung saan pupunta. Nakarinig ng sigawan si Kiko mula sa kanyang kubo. Lumabas siya at nakita ang kalagayan ng barangay. Naawa siya sa mga tao, at nais niyang tumulong. Kahit na kinakatakutan siya, lumapit siya sa mga tao at nag-alok ng tulong. Nagulat ang mga tao, ngunit dahil sa desperasyon, tinanggap nila ang kanyang alok. Ginamit ni Kiko ang kanyang malalakas na kamay upang iangat ang mga mabibigat na bagay, at ang kanyang matigas na karapa upang protektahan ang mga tao mula sa mga debris. Ginamit niya ang kanyang buntot upang i-rescue ang mga taong nahuli sa baha. Sa kanyang pagtulong, natuwa ang mga tao at nagsimulang magbago ang kanilang pananaw kay Kiko. Nakita nila na hindi siya isang halimaw, kundi isang mabait at matulunging nilalang. Nang matapos ang bagyo, nagpasalamat ang mga tao kay Kiko. Tinanggap nila siya sa kanilang komunidad, at hindi na siya kinatakutan. Mula noon, naging isang bayani si Kiko sa barangay. Maligaya, at naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Ang kwento ni Kiko ay isang paalala na hindi tayo dapat magpasya batay sa hitsura lamang. May mga tao na maaaring magmukhang kakaiba, ngunit may mabuting puso. At sa kabila ng ating mga takot, dapat tayong maging handa na tumulong sa ating kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan. Sa gitna ng nagbabagong kapaligiran ng barangay, Maligaya, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Hindi lahat ng tao ay natuwa sa pagtanggap kay Kiko. Ang ilan ay nagalit dahil sa kanyang kakaibang anyo, at lalo silang natakot nang malaman na ang kanyang buntot ay nakamamatay pa rin. Isang gabi, habang naglalakad si Kiko pauwi mula sa pagtulong sa mga tao sa pag-aayos ng kanilang mga bahay, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga lalaki. Kilala niya ang mga ito, mga taong dating nagtatago sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga ito ay may galit sa kanilang mga mata. Kiko, hindi ka dapat narito, sabi ng pinuno ng grupo, si Berto. Hindi ka dapat nakikisalamuha sa mga tao. Ikaw ay isang halimaw, at dapat kang mamatay. Sinubukan ni Kiko na ipaliwanag na hindi siya masama, na gusto lang niyang tumulong. Ngunit hindi nakinig si Berto. Sinugod siya ng mga lalaki, at nagsimula ang isang mabangis na laban. Malakas si Kiko, ngunit marami ang mga kalaban niya. Nahirapan siyang ipagtanggol ang sarili. Nang halos matalo na siya, naalala niya ang mga taong tinulungan niya. Naalala niya ang pagmamahal at pagtanggap na ibinigay sa kanya. Bigla siyang nagkaroon ng lakas. Ginamit niya ang kanyang buntot upang ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi niya ito ginamit upang pumatay. Ginamit niya ito upang takutin ang mga kalaban niya, upang makatakas siya. Nakatakas si Kiko, ngunit nasaktan siya. Naisip niya na hindi na siya ligtas sa barangay. Maligaya, naisip niya na kailangan niyang umalis, upang maprotektahan ang mga taong nagmahal sa kanya. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang mensahe para sa mga tao. Isinulat niya ito sa isang piraso ng kahoy gamit ang kanyang matutulis na kuko. Hindi ako masama, ang sulat niya. Gusto ko lang tumulong. Sana maintindihan ninyo ako. Umalis si Kiko sa barangay. Maligaya, at naglakbay patungo sa isang lugar kung saan siya ligtas. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang mga tao sa barangay, at ang pagmamahal na ibinigay sa kanya. Sa barangay, Maligaya, ang alamat ni Kiko ay naging isang misteryo. Hindi na siya nakikita ng mga tao sa araw-araw, ngunit alam nilang laging nandoon siya. Siya ay nagiging isang alamat, isang bayani na dumarating lamang kapag may panganib. Kapag may nagbabantang bagyo, si Kiko ang unang tumutulong sa pag-aayos ng mga bahay at pagliligtas sa mga tao.
Kapag may sunog, siya ang unang tumatakbo sa gitna ng apoy upang iligtas ang mga naipit. Kapag may nagtangkang magnakaw sa barangay, siya ang nagsisilbing bantay at nagtataboy sa mga masasama. Ang mga tao ay natuto ng magtiwala kay Kiko. Hindi na nila siya kinakatakutan, bagkus ay hinahangaan nila ang kanyang tapang at kabaitan. Alam nilang hindi siya isang halimaw, kundi isang tagapagligtas. Si Kiko ay naging simbolo ng pag-asa sa barangay. Maligaya, siya ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang bayani. At sa kabila ng kanyang kakaibang anyo, siya ay naging mahalagang bahagi ng kanilang komunidad. Ngunit ang kwento ni Kiko ay hindi lamang tungkol sa pagiging bayani. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pagmamahal at pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagiging handa na tumulong sa ating kapwa, kahit na sila ay naiiba sa atin. Ang kwento ni Kiko ay nagpapakita na ang takot ay hindi dapat magdikta sa ating mga kilos. Dapat tayong maging handa na magtiwala, magpatawad, at tumulong sa ating kapwa, kahit na sila ay naiiba sa atin. Sapagkat ang pagmamahal at pag-unawa